Sa to, salamat Father God na muli dinala mo ang bawat isa, Lord God, sa tahanan mo para equip, Lord God, ng panibagong kaalaman for us to be ready, Father God, sa mga bagay na nais mong ipagawa, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon Holy Spirit, sa aming buong pag-aaral, Lord God. Kung patuloy na mga taas, in Jesus' name, Amen. Okay, sige. Tatawag ako ng dalawang makisig. Sige, tayo na ang dalawang makisig. Ay, hindi nyo marinig? Dalawang makisig. Bilis! Tayo. CJ, ikaw na. Tsaka si Harry, dali. Ayan. So, imagine kung kumare kayo ay mga sundalo dito. Lumapit, hindi ako nangangain. Ayan, pero meron kayong parehas kayong soldier, pero meron kayong magkaiba na weapon. Isa ay espada, isa ay, ano to? Feather. Sige. Forma. Sige, forma. Formang sundalo. Okay, sige. Hoy, dito na. Hindi, forma nga sundalo eh. Sige. Ayan. Kung kayo ang papipiliin, kanino kayo sa dalawa sasama? Doon sa may espada o doon sa feather lang? Kung kayo ay makikipagdigma, kanino? Sa feather o sa sword? Sa may sword. Sige, tingnan nga natin mamaya. So, malalaman natin, ha? Laban. Okay, sige. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Okay, sige, salamat. Ayan. Pag maingay at hindi sumagot, isang kalpok ng espada. Okay, sige. So, kanina, pinagawa sa inyo ni Ate Je, isang Kristiyano who does dun sa sarili niyang kakayahan. Yung isa naman, Kristiyano na nagre-rely sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So, alam niyo ba na may dalawang uri na Kristiyano? Yeah, sino ang manghuhula? Ano kayang dalawang uri na Kristiyano? Isang espada at isang sword. Sige nga. Kristiyano at saka Katoliko. Pwede din. Ano pa? Dali. Sagot ng matino. Okay, ulit. Ano yung dalawang uri ng Kristiyano? Kanina, sinabi na yun na. Yung pinagawa natin, Je. Kristyanong may Holy Spirit at Kristyanong walang Holy Spirit. Nagre-rely sa sariling lakas. Okay, so una, a Christian who does not or unaware siya sa Holy Spirit. Ibig sabihin, Kristiyano siya pero hindi niya kilala ang Holy Spirit. So, ibig sabihin, they believe in God, they believe in Jesus, pero patuloy pa rin silang nananahan or napatuloy pa rin silang namumuhay sa mga kasalanan. Pangalawa, yung Christian who knows the Holy Spirit. Diba? Isa, Kristiyano na hindi kilala ang Holy Spirit. Pangalawa, Kristiyano na kilala ang Holy Spirit. Sino dito yung Kristiyano lang? Meron ba na hindi nila alam kung sino si Holy Spirit? Meron pa ba? Wala. So, ibig sabihin, kayo ay mga Kristiyanong alam kung sino ang Holy Spirit. Ang tanong, sino nga ba ang Holy Spirit? Di ba sabi nyo, kayo ay mga Kristiyanong kilala ang Holy Spirit. Sino na nga ba ang Holy Spirit? And there will be silence. Sino si Holy Spirit?
ginagawa ni Holy Spirit. Para masabi nyo na, ito si Holy Spirit. Paano nyo siya i-define? Anyone? O, Lilia, ikaw na sumagot. Hindi, kasi parang yung nasa siya sa self natin. Kumbaga, parang tayo, Kristiyano, na alam natin yung kumuha ng tama. Yung Holy Spirit, yung nagsasabi sa atin na, hindi yan magadyaan. Parang siya yung minsan nag-lead sa atin kung saan tayo mag-iisip. Okay. So, the one who leads. Diba? Sino pa? O, boys. O, Yuri. Yung guilt. So, siya yung nagsasabi na mali. Okay, sige. So, syempre, si Holy Spirit, He has the power to protect believers so that nothing can steal their salvation. So, yung Holy Spirit, siya yung nagproprotekta sa atin para hindi na manakaw yung salvation na meron tayo. Katulad nga ng sinasabi nyo, naglilid sa atin kung ano ang tama. Pangalawa naman, siya naman yung nagdidikta na mali na yung ginagawa mo, kaya nagkakaroon tayo ng guilt feelings na siya yung nagsasabi sa atin, anak, mali na yan. That's why, na nagigising yung isip natin na ay, mali na itong ginagawa ko. Pangalawa, He dwells within believers and transform them into a temple of God. So yun nga, siya yung nagpapabago sa atin. Siya yung tumutulong para mag-transform tayo into that, saan? Sa temple of God. Para maging templo tayo ng Panginoon. So, paano mo ba masasabi na you have the Holy Spirit within you? Yan, nasa sa inyo na ba ang Holy Spirit? Yes. So, paano mo nasabi? Dali, mabilis ang sagot, Ray. O, turo ka pa? O, dali, Ray. Paano mo masasabi na you have the Holy Spirit within you? Paano? Sige, wala namang maling sagot. So, yung mga dating hindi kayang gawin, kaya nang gawin. Ano pa? Danya. O, paano mo masasabi na you have the Holy Spirit? So, nagbibigay ng confidence sa atin. So, syempre, masasabi natin na kasama na nasa sa atin ang Holy Spirit kapag tayo ay nagtatagumpay doon sa mga bagay na kanyang pinapagawa. Diba? Bakit? Kasi diba, hindi natin kayang gawin yung mga bagay na pinag-uutos niya kung wala ang Holy Spirit sa atin, kung hindi natin siya kasama. Tama po ba? Amen. Pero lagi nating tatandaan, in doing tasks, sa sinabi ng leader mo, magwi-win tayo. Magko-conquest tayo. Di ba? Dapat yung pinaghahandaan, di ba? So, dapat, kailangan balanse. Paano balanse, Ate Jo? Siyempre, pag-aaralan mo yung salita ng Panginoon. Kasi wala kang pambala. Kapag hindi mo pinag-aralan yung salita ng Panginoon, tingin mo, magwi-win ka, mananalo ka? Hindi. Diba? So, kailangan balance. You have to study and prepare yourself. Ihanda mo rin ang sarili mo. Pangalawa, recognize and receive the power of the Holy Spirit. Diba? So, yun, bago tayo lumakad, diba, bago tayo mag-conquest, mag-evangelize, di ba, nagpe-pray muna. Hinahanda natin yung spiritual na aspect ng buhay natin. Nagde-devotion tayo, nagpe-pray tayo. At syempre, kaakibat doon, pag-aaralan din natin ang salita ng Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? Amen. So, sabi ang topic natin, the power of evangelism. Ano ba evangelism? Evangelism.
What do you mean by evangelism? O, di ba nag-evangelize kayo? Carl. Ni-invite, pag-invite, ano pa? Ha? Pagwiwi ng tao. So, evangelism means preaching of the gospel. Hindi lang siya basta mag-i-invite. You have to preach. Magsasalita ka ng tungkol sa salita ng Panginoon. Yun yung evangelism. Hindi yung, uy, mag-i-invite ka lang, evangelize. Hindi. Pag sabi evangelism, ito yung mag-share ka ng salita ng Panginoon. So, sige, tingnan natin. Letter A, preaching with power. So, alam niyo ba, naniniwala ba kayo na kapag tayo ay nagsasalita, merong power? Ha? May power kasi, ano? Yan, so basahin natin Acts 1:8. Ako na lang babasa ha. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. So ano daw tatanggapin natin? Ano daw ang tatanggapin natin? Kapangyarihan? Anong klaseng kapangyarihan daw? Na magagaling kanino? Sa Holy Spirit. Diba? So, tatanggap tayo ng kapangyarihan pagbaba ng Holy Spirit. Ito yung time na kung saan ang Panginoong Jesus ay nagre-ready na para umakyat sa langit. Ito yung nabuhay siya. Hinahanda niya na yung kanyang mga alagad. Diba sabi niya, may regalo akong iiwan sa inyo. Sino yon? Ano yung regalo? Yung Holy Spirit. So yun yung binigay niya sa atin. Umalis man sa kanila si Jesus Christ, umakyat sa langit, pero meron siyang regalong iniwan, which is the Holy Spirit. Sige, tingnan natin. Ano ba yung pagkakaiba na you have the Holy Spirit? O kanina, yung pinagawa ni Ate J, ano yung pagkakaiba na meron kayong Holy Spirit noong doon sa dati nyo na wala, di nyo kilala ang Holy Spirit? Meron ba kayong alam na kwento sa Bible na talagang nag-work ang Holy Spirit? Meron ba? Wala. Bible reading ha. Okay, sige, basahin natin. Ano na? Okay, yung the day of the Pentecost. So sabi, on the day of Pentecost, 120 disciples ay napuspos ng Holy Spirit and began to declare the wonders of God in other tongues. Pag sabing other tongues, they are speaking in tongues. They're speaking in other language. Hindi natin naiintindihan, pero sinasabi natin. Lahat po ba dito ay nakapag-encounter na? Lahat? Do you experience na mag-speaking in tongues nung time na nag-baptize ng Holy Spirit? Hindi? Uy! Na-experience nyo ba? Opo. Yan. So, yun. So, sabi ng iba, syempre, marami naman hindi nakakakilala. So, sabi ng iba, mga lasing lang yan. Diba? Pinagagagawa nila. Mga lasing lang yan, sabi ko sa kwento. But Peter stood up and said, ito mababasa niyo sa Acts 2, chapter 2. Basahin niya po, hindi sila lasing, alas 9 pa lang ng umaga. Yan. Then, Peter preached a powerful message to all Jews. Simula nun, si Peter, nagsalita na siya, nagsimula na siyang mag-share ng gospel. So, Peter now had a different heart because the power of the Holy Spirit was worked in his life. Merong pagbabagong naganap kay Peter? Diba? Kilala niyo ba kung sino si Peter? Isa sa mga
disciple ni Christ, ni Jesus, di ba? Na mainitin ang ulo, tama? So, kung hindi ako nagkakamali, si Peter yung tumaga ng tenga nung time na huhulihin na si Jesus Christ. So, di ba? Sobrang init ng ulo niya. Pero, nagkaroon ng pagkakaiba. Nagkaroon ng changes from Peter na maitim ang ulo doon sa Peter na mainit pa rin siya pero sa iba ng paraan. Mainit siyang mag-share ng salita ng Panginoon. Then, ano pa? So, si Peter, hindi na rin siya natatakot sa namamatay. Bakit? Kasi alam niya na darating ang panahon yung sa mga bagay na ginagawa niya, makakasama niya ang Panginoon. Ano pa? Peter spoke with such power and authority. Diba? So, mula nung napuspos sila ng banal na espiritu, 3,000 people decided na isuko ang kanilang puso kay Jesus. So, imagine niyo ganun kainit yung pagtanggap ng mga disipulo doon sa Holy Spirit. Nagkaroon sila ng changes. Nagkaroon sila ng confidence to speak the gospel. Tama po ba? Amen. So, 1 Corinthians 1:18, basahin ko po tandaan. The gospel of the Lord Jesus Christ ay may kapangyarihang iligtas ang kaluluwa ng tao mula sa walang hanggang paghihiwalay sa Diyos sa impyerno. Diba? So sabi nga, ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Pero hindi sa atin nangyari yon. Bakit? Dahil we are already redeemed. Diba? Na-redeem na tayo dun sa kasalanan because of the power ng Holy Spirit. Amen po ba? Okay, next. 1 Corinthians 2, verse 4-5. God anointed us to preach the gospel. Naniniwala ba kayo na you are anointed to preach? Do you believe that you are anointed to preach the gospel? Amen. Binigyan niya tayo ng kakayahan, ng kapangyarihan, ng tapang to preach the gospel. Pero tandaan natin ang pag-share ng salita ng Panginoon, sharing from your heart. Kailangan galing pa din sa puso about the message of the cross. Diba? Paano mo i-share yung salita ng Panginoon kung ikaw mismo hindi mo siya na-experience? Nagagets? Nagagets kung anong ibig kong sabihin? Diba? Sabi nga, yung testimony natin ay yung best testimony na pwede nating i-share para madala natin yung kaibigan natin sa Panginoon. Bakit? Kasi the Holy Spirit changed us. Kasi binago tayo ng Panginoon. At ang tanging makakapag-testify lang nun ay ikaw. Hindi mo pwedeng i-testify yung nangyari dun sa kaibigan mo. Bakit? Siya yun testimony na yun. Pwede mo lang yun i-cite as example. Pero best pa din is yung testimony natin. Sharing from your heart about the message of the cross. Ano ba yung pagkakaintindi mo doon sa mensahe ng cross? Amen? Now, we have the power to preach the gospel. Diba sabi nga, God anointed us. Kailangan ba natin ng anointing? Uy, sagot. Kailangan ba natin ng anointing? Amen. We need the anointing. So, ano ba yung anointing? Yes. Yes. Ano anointing? Anointing. Ganon? Ayaw mong tumigil, Ma, ano na anointing, Ma? Ano daw? Ayan. So, anointing for the passion of the soul. Ibig sabihin, it is the presence of God in the life of all believer. Presence. Diba? Kapag nandun ang presensya sa'yo ng Panginoon, you have the anointing. Bakit?
Ano ba ang nagagawa ng anointing? Bukod sa papalakasin yung loob natin. Yeah. Unang-una, anointing gives discernment. Nade-discern niya. Ano ba ibig sabihin ng discernment? Discernment. Boys, discernment. Sabi, anointing gives discernment. Okay, di ba? Ability to judge well. Di ba? Binibigyan niya tayo ng kakayahan, ng kapangyarihan na umunawa. Di ba? Na nade-discern natin yung mali sa tama. Di ba? Minsan kapag na-experience yun na ba, halimbawa, nag-pray kayo dun sa kaibigan nyo, or merong isang tao na nililid sa inyo ang Panginoon? Meron? Na-experience na ba yun na parang, itong taong to nire-remind sa akin ng Lord? Na-experience na yun na meron siyang taong binibigay sa inyo ang Lord? Pero hindi nyo alam kung ano ipapanalangin sa Kanya. Diba? Anong una yung ginagawa? Diba? Nananalangin tayo, Lord, ano ba yung dapat kong ipanalangin sa Kanya? Diba? At ipapaunawa sa atin ng Lord na ito, yung dapat mong ipanalangin sa Kanya. Tama po ba? Okay, ano pa? Anointing help us to see clearly and be led by the Holy Spirit. So, diba? Binibigyan niya tayo ng pangunawa, ng vision na kung saan, doon talaga tayo dinadala ng Panginoon. Okay po? So, para saan ba ang anointing? Para saan ang anointing? Ang anointing lang ba ay para maramdaman natin o makita natin yung tama sa mali? Ano pa ba? So sabi, number 1, meron akong 5 punto kung para saan ang anointing. Una, to preach the powerful message of God. Diba? God gave us anointing to preach the gospel. A powerful message of God. Pangalawa, yun nga, yung discernment from evil spirit and the will of God. Plus, kung ano ang tama sa mali. Pangatlo, to be passionate for the soul. Kung itong taong to, nililid sa akin ng Panginoon, di ba pinapanaglangin natin sila? Ano pa? Ang anointing din po ay para to pray intensively. Paano intensively? Intense yung prayer. As in talagang duban. Talagang iniiyak mo sa Panginoon, hindi ka titigil dun sa panalangin na yon, tama? And then last, to see God at work. So yung anointing, para din makita natin kung paano ba kumilos ang Panginoon. Amen po? Amen. So, eto na. Bilang pagtatapos, yan. So, tandaan natin, kapag natanggap natin ang kapangyarihan ng Diyos, hindi lang natin makikilala makikita ang mga demonic forces, kundi tayo rin ay magiging mabisang witness ng Panginoon. Diba? Pag you have the Spirit within you, madali mong madediscern yung mga panganib sa paligid mo. Hindi ka agad madaling may snatch ng kaaway. Hindi ka madaling malinlang. Diba? Bakit? Because the anointing of God gives you wisdom. Bibigyan ka rin niya ng karunungan mag-isip. Okay? Sige, ngayon, tayo. Kuya, meron dyan yung declaration. Wala. Okay, sige tayo. So, declare natin to, O, pag sinabing declaration, sasabihin lang ba natin? Hindi. With conviction. Sabihin nyo nga, I have labored too long. With conviction daw. Ulit. I have labored too long. In my own strength.
in my own strength, and I and I commit to doing the work commit to doing the work at God, of God, of God under the anointing of the Holy Spirit. under the anointing of the Holy Spirit. Yun lamang. Salamat. Thank you so much.